Mapagpalang araw, Miss Anne. Ganoon din sa mga kapantasya na masugid na tagapakinig sa channel na ito. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ng aking karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maylene na naninirahan sa probinsya ng Cebu. Third year college po ako noong naging boyfriend ko si Jonard. Matangkad, maputi, at talagang may dating. Isa din siya sa kinahuhumalingan sa aming campus. Sa katunayan, isa rin ako sa nagkagusto sa kanya. Lahat ng pagpapapansin ay aking ginawa. May pagkakataon pa nga na binigyan ko siya ng pagkain at regalo. Totoo po, Miss Anne, talagang ako ang nag-first move. Kahit na babae ako, kahit na nakakahiya man sa side ko, pero wala eh. Talagang tinamaan ako kay Jonard. Hanggang isang araw, hindi ko inaasahan, bigla na lang niya akong niligawan. Labis ang pagkagulat ko. Pero syempre, sino ba naman ang tatanggi? Andyan na ang pinapangarap ko. Tatanggihan ko pa ba? Sinagot ko siya. Ngunit, sa kasamaang palad, ay laro lang pala ito para sa kanya. Isang araw, habang nasa kantin kami ng best friend ko, ay bigla itong nagsalita sa akin. Nang mga oras sa iyon ay kitang-kita sa mukha nitong inis dahil sa aking pagbabaliwala at pagbubulag-bulagan sa mga ginagawa ng boyfriend ko. Ano ka ba, best? Hiwalay mo na nga yung Jordan mo. Kita mo na nga niloloko ka eh. Hinahayaan mo lang din naman. Kaya namimihasa eh. Galit na saad sa akin ng best friend ko si Miles. Hayaan mo, best, at pagsasabihin ko si Jonard na lumayo siya sa mga babaeng lumalandi sa kanya. Tugon ko rito at muling ipinagpatuloy ang pagkain namin ng tanghalian. Hay nako, hindi ko alam kung manhid ka ba talaga o sobrang nagpapakatanga ka lang dyan sa nararamdaman mo. Muli nitong sambit sa akin. Alam mo naman kung gaano ako tinamaan ng pana ni Cupido kay Jonard, di ba? Isa pa, siya lang ang lalaking deserving para sa akin. Kaya kalma ka lang, ha? Paliwanag ko na may kasama pang pagtawa. Sa puntong yun na hindi na muli ito kumipo. Bagkus ay hinayaan na lang ako na magsalita. Alam kong concern ka lang sa akin. Pero wala naman ako nakikitang masamang ginagawa ng boyfriend ko. Isang araw, naisipan kong puntahan si Jonard sa kanyang dorm upang isurprise siya. Ngunit ako ang nasurpresa sa nadatnan ko. Noong mga oras sa iyon ay nakita ko siya at ang best friend ko na may ginagawang kakaiba sa loob ng kwarto. Parehong hubad ang dalawa. Nakapatong si Jonard sa ibabaw ni Miles. Halos lumubog ako sa lupa. Abot hanggang langit ang naramdaman kong galit. Mga hayop kayo! Ang bababoy niyong dalawa! Singhal ko sa mga ito, sabay bato sa mga nakikita kong gamit sa aking paligid. Hindi masukat na galit at pagkamuhi ang naramdaman ko para sa dalawang importanteng tao sa aking buhay. Ni minsan na hindi ko inakala na magagawa iyon sa akin ng aking matalik na kaibigan. Pilit niya akong pinalalayo kay Jonard upang sa kanya mapunta ang atensyon nito. Lahat ng pwede kong basagin at ibato sa kanila ay ginawa ko upang mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Kaagad akong umuwi ng bahay at doon umiyak ng umiyak. Halos ilang araw din ako hindi pumasok sa eskwelahan dahil hindi pa ako handa na makita ang dalawang traidor. Ilang araw akong nagkulong sa aking kwarto at nagpalipas ang pagkain. Ramdam ko ang pag-aalala sa akin ni inay at narinig ko pa siya na pinakikiusapan ang pinsan ko si Elaine na isama ako sa pamamasyal sa kabilang baryo dahil sa fiesta roon at may sayawan. Nag-alangan itong sumunod, ngunit dala na rin ang concern sa akin ay sumunod na rin ito. Insan, pwede bang pumasok sa loob? Sambit nito habang kinakatok ang pintuan ng aking kwarto. Pinapasok ko naman siya. Insan, alam kong masakit ang mga nangyari sa iyo
dahil sa ginawa ng ex-boyfriend at ex-best friend mo. Pero, hahayaan mo na lang ba na sila ay masaya habang ikaw dyan ay umiiyak at nagkukulong sa kwarto? Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi sila kawalan, Insan. Mabuti pa ay tumayo ka at sumama ka sa amin. Pupunta tayo sa kabilang baryo dahil may sayawan doon, paliwanag ni Elaine. Pagkatapos ay pilit niya akong pinabangon sa aking higaan. Ayaw ko, Insan. Masakit ang ulo ko. Isa pa, para ako nilalagnat eh. Siguro kayo na lang muna. Palusot ko, tapos ay muli kong isiniklob sa katawan ko ang aking lumot. Ay nako, sabing huwag ka magpapa-apekto eh. Hindi sila kawalan, Insan. Halika na, tumayo ka na riyan at maligo. Hanggat hindi ka sasama, hindi kita tatantanan dahil yan ang bilis sa akin ni tita. Pamimilit muli ni Elaine. Napilitan akong tumayo at sumama sa kanya. Kaagad ako naliko at nag-ayos ng aking sarili. Nang matapos na ako sa aking paghahanda, ay agad na kaming tagtungo sa kabilang baryo. Simple lang ang sinuot ko, ngunit dala ng aking kaputian at palingkinitang katawan ay nakapukaw ko pa rin ang atensyon ng mga kalalakihan. Maraming mga lalaki ang nagnanais na ako'y isayaw. Kung kaya ng mga oras sa iyon ay nawala ng pansamantala ang aking problema at napalitan ng kasiyahan. Maya-maya nahagip ng aking paningin ang isang binata na titig sa akin. Ngunit noong sinalubong ko ito ng tingin ay umiwas siya at napayuko. Kita ko ang pamumula sa mukha nito. Maya-maya tumugtog ang sweet dance. Nakita ko siyang tumayo at nagtungo sa aking harapan. Miss, pwede ba kitang maisayaw? Nahihiyang tanong nito sa akin. May kagapuhan din ang lalaking yon at mas matikas ang pangangatawan kaysa kay Jonard. Tinanggap ko ang alok nito at nagsayaw kami sa gitna. Noong una, tahimik lang ito. Habang sa, Miss, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong niya habang namumula. Mylene, tipid na sagot ko habang nakangiti sa kanya. Noong titigan ko siya ay nakaramdam ako ng kakaiba. Sadyang kaakit-akit ang kanya muka. Kahit sinong babae ay magkakagusto sa kanya. Ikaw, tanong ko pabalik sa kanya. Mark, sagot nito. Natapos ang gabi ng kasiyahan, inihatid kami ni Mark sa aming baryo. Napaka-gentleman niya at may kotse pa ito. Pag-alis ni Mark ay agad akong kinausap ni Elaine. Insan, mukhang tinamaan sa'yo ah. Kapag nanligaw, huwag mong pakawalan. Halos perfect oh. Ano ka ba naman? Nakalimutan mo na bang kakabreak lang namin ni Jonard? Galit na galit ako sa kanya. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Pagtanggi ko sa udyok ng aking pinsan. Totoo naman, kung sakali ay di pa tamang oras para magpaliwanag ako. Hindi pa nga tapos ang 3 months rule. Pagkalipas ng isang araw ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob para pumasok sa eskwelahan. Handa na ako kung sakaling makita ko ang dalawang traidor. Sa di inaasang pagkakataon, nakita ko si Mark. Isa rin pala siya sa mga estudyante sa aming campus. Noong una, parang nahiya siyang lumapit sa akin. Hanggang isang araw, habang mag-isa akong kumakain sa kantin. Maaari bang makiupo? Tanong ng isang lalaki na pamilyar ang tinig. Pagtunghay ko ay nakita ko si Mark na nakatayo. Hawak ang tray ng in-order niyang pagkain. Tumangutango ako habang nagbibigay ng matamis ang ngiti. Ang gwapo niya noong mga oras sa iyon at ang bango pa. Pasensya ka na kung nahiya akong lumapit sa iyo noong mga nakaraang araw. Nahihiya kasi akong lumapit sa iyo. Ang ganda-ganda mo kasi. Tagtatapat niya habang namumula ang muka. Ako naman, di naiwasang kumabog ang dibdib, lalo noong sinasabi niyang maganda ako. Pero napaisip rin ako. Parang nangyari na ito noong bigla ako nilapitan ni Jonard, tapos nagtapat. Ang hirap na magtiwala sa mga gwapong lalaki.
Ayoko nang maulit ang karanasan ko. Tama na ang isang beses na katangahan. Nginitian ko lang siya at nagpanggap na hindi nadala sa sinabi niya. Napalingon ako sa isang direksyon kung saan nakaupo ang traidor na si Miles. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang labis na inis. Sa isip-isip ko lang, siya pa ang may ganang magalit. Ang kapal naman niya. Mula noon, lagi na ako sinasabayan ni Mark sa pagkain at inihahatid sa bahay. Unti-unti ay nakilala ko ang pagkatao niya. Magkalayo sila ni Jonard. Napagtanto ko na hindi lahat ng gwapo ay babaero. Lumipas ang 3 months rule. Sakto namang noong mga oras sa iyon ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Mark na magtapat sa akin. Maylene, maaari ba kita maging girlfriend? Tanong niya. Kitang-kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Dahil doon ay agad ko siyang sinagot. Inisip ko na lang yung 3 buwan ng pagpapakita niya ng kabutihan at pagiging gentleman ay isang panliligaw. Naging magkasintahan kami. Ang sweet namin sa isa't isa. May pagkakataon na nakikita ko si Miles na nakatingis sa amin. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Ang alam ko ay boyfriend niya ang ex ko. Pero bakit lagi siyang walang kasama? Kaya naisip ko, marahil ay kinarma na siya. Ipinagpalit na rin siya sa iba. Lumipas ang ilang taon, nanatiling matatag ang relasyon namin ni Mark. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako sa espesyal na lugar. Puno ng design at may sweet music. Will you marry me? Tanong ni Mark habang nakaluhod. Yes! Buong pusong sagot ko. Mangiyak-iyak pa nga ako dahil sa tuwa. Lumipas ang isang araw, nakasulubong ko si Miles. Hi! Bati niya. Hindi ko maipaliwanag ang ibig sabihin ng tingin niya sa akin. Hanggang sa napatingin siya sa isang kamay ko. So, engaged na pala kay ni Mark? Pagkukumpirma niya. Oo, madiing sagot ko. Tinanong niya sa akin kung kailan ang kasal. Tinanong niya rin kung pwede siya maging bisita kasama si Jonard. Awkward, pero may pinagsamaan naman kami. At matagal na rin mula noong nangyari ang katrayduran nila. Oras na para magpatawad. Isang bonggang kasal ang nakaplano. Napakaswerte ko sa mapapangasawa ko. Isang linggo bago ang aming kasal, tumawag sa akin si Miles. Pinapunta niya ako sa kanilang bahay. Ipagluluto niya raw ako ng paborito kong pagkain. Isang celebration daw ang gusto niyang iregalo sa akin. Simpleng handaan at inuman kasama si Jonard na ang sabi niya ay boyfriend niya pa rin. Pumayag naman ako. Ano ba yan, Bes? Mauunahan mo pa kami magpakasal? Pero papunta na rin kami roon. Nag-iipon lang. Di ba, baby? Wika niya pagkatapos ay siniko niya si Jonard. Oo. Tipid na sagot nito. Kailan niyo plano? Tanong ko pagkatapos uminom ang alak na hawak ko. Basta, darating din kami ng baby ko roon. At dapat nandoon kay ni Mark. Kundi, magtatampo ako. Pangihikayat ni Miles. Sure. Pagsang-ayon ko habang natatawa. Maya-maya nakita kong sumenya si Miles kay Jonard. Best, pwede mo bang samahan mo ko sa CR? Nasusuka kasi ako. Yaya ni Miles. Sinamahan ko siya. Nakailang duwal siya, pero hindi naman siya nasuka. Pabalik namin sa mesa, ay sinabi kong, tama na. Okay na siguro to. Mukhang lasing ka na. Oh wait! Last tagay. Cheers para sa new chapter of your life. Hiling ng best friend ko. Pinagbigyan ko siya. Inabot ko ang basong hawak niya. Pagkatapos noon ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Kinabukasan, pagmulat ko sa aking mga mata, nakita kong wala akong saplot. Katabi ko ang ex kong si Jonard. Nandoon kami sa kwarto mismo ni Miles. Naramdaman ko ang sakit sa gitna ng 2 kong binti.
Paano nangyari to? Jonard! Gising! Ano ba? Anong nangyari? Bakit tayo nandito sa kwarto na to? Magbihis ka. Tapos ang palabas. Maangas na sagot ni Jonard. Inamis sa akin ni Jonard na planado ang lahat. Hindi niya girlfriend si Miles at never naging sila. One night stand lang ang nangyari noong nahuli ko sila. Ang sabi ni Jonard ay gustong gusto raw ni Miles si Mark, kaya inutusan siya nito na galawin ako. Labis ang galit na nararamdaman ko para sa ex-best friend at ex-boyfriend ko. Hindi na sila nakontento. Ngayon ay gusto nila sirain ang buhay na pinapangarap ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko na maibibigay buo ang pagkababae ko sa taong deserving dito. Miss Anne, ano po ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Mylene.